Tulak ang kariton, maagang nagtungo ang 56 na taong gulang na si Lorna Masangkay sa isang bukal sa Barangay Tigihan, Pola Oriental, Mindoro. Ito na raw ang kinagisa nilang pinagkukunan ng tubig. Pandigo, panlaba, panluto. Pati inumin, dito na rin ang gagaling. Sinasala lang ito ng tela. Basta umaga, hapon yun, basta walang tao dyan, nabalik uli ako. Nag-aipon ulit ako ng tubig para kahit umulan, lumabo man siya, may ipon kami pang inumin. Mula sa bukal, daan-daang metrong paahon at palusong ang binabagtas ni Lorna pauwi. Bit-bit ang inigib na tubig. Kinabukasan, ganito na naman ang kanyang kalbaryo, gaya ng maraming araw na nagdaan. Sa bulubunduking barangay ng Puting Kakao, sa mga ilog at bukal pa rin umaasa ng tubig ang mga residente. Masaya si Amelia Vargas at malinaw ang tubig ngayon. Problema daw kasi nila kapag malabo o kaya'y maputik ang lumalabas sa bukal tuwing tag-ulan. Napakahirap po dito ng tubig sa amin at yun talaga po ang problema namin. Hirap talaga po ng walang tubig pala sa bahay. Mula sa bayan ng Pola ay magbabiyahe tayo papunta sa Barangay Buhay na Tubig. Sabi sa atin ay mga 20 to 25 minutes ang biyahe gamit itong speedboat papunta doon. Ang binabanggit ng local government, mas hirap yung mga residente doon ngayon sa tubig, especially after na maapektuhan ng kanilang lugar ng oil spill. Mga bakas ng langis na dumikit sa mga bato sa dalampasigan ng naiwang alaala ng matinding oil spill na kumikil sa kabuhayan ng mga taga-barangay Buhay na Tubig ng ilang buwan. Dahil sa pagtagas ng langis, matagal ding hindi ipinagamit sa kanila ng mga otoridad ang mga posong pinagkukunan ng tubig. Nilagyan nila ng karatula. May sign dito na hindi pwedeng gamitin. Tapos sabi niya, nung babalik sila after 2 weeks, bumalik ko, pwede na raw. Ang kanilang inuming tubig, direkta rin nilang kinukuha sa poso. Ipinakita pa sa amin ng residenteng ito ang pag-inom niya ng tubig mula sa poso bilang pagpapatunay raw na malinis ito. Ang lasa ho niyan, kahit testingin ninyo, hindi katulad do ibang puso na mayroong maamoy kayo na parang amoy kalawang, tsaka yung lasa, medyo may alat, yan ho, wala. Before naman, ganyan na kami yung tubig, yan yung iniinom namin, yung malapit kami sa dagat. Diba? How much more yung nasa bundok? Hindi natitest. Ayon sa pamahalaang lokal ng Pola, 1 kada 10 bahay lamang sa bayan ang may linya ng tubig. Malayo ito sa pambansang datos mula sa pamahalaan na 9 sa bawat 10 Pilipino ay may access sa malinis na tubig. Imagine ang Pola is 6 hours lang from Metro Manila and yet wala kaming tubig. Meron kaming pagkukunan pero hindi namin madala sa bawat bahay kasi kulang nga kami sa pondo. Batay sa Philippine Water Supply and Sanitation Master Plan na inihanda ng National Economic Development Authority o NEDA noong 2019. Target sanang umabot ang malinis na tubig sa higit 95% ng mga Pilipino noong 2022 at 100% sa 2030. Pero mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi, 12 milyong Pilipino pa rin ang walang supply ng malinis na tubig. George Cahiles, CNN Philippines.